So ngayong araw guys, may bumangga nga palang truck dito. Sobrang halos tabi lang ng aming pwesto. Pinush ko na nga rin pala matapos muna itong ginagawa namin dito sa pwesto. Dahil ngayon nga pala magbebenta kami ng halo-halo. Ka-open nga lang namin, ang dami na agad order. So yun nga pala guys, bago nga pala ang lahat, ito nga maaga ako na malengke. Tapos kanina nung papunta pa lang ako sa may palengke, nakita ko na nga pala tong truck na bumangga. Habang nasa may malayo ako kanina, akala ko pa nga sa may pwesto na bumangga. Hinatid ko na nga pala muna sa bahay yung mga binili ko sa palengke. Pumunta na rin ako dito sa pwesto. May gagawin ako rito dahil dito nga pala kami magbebenta ngayon. At nandito nga pala sa likod ko, ito nga palang na-aksidente na truck. Ang sabi-sabi nga, ang pangyayari nga daw na ito, nakatulog nga daw yung driver neto. At ang oras na nangyari ito ay 4:30 ng umaga. Ang balita nga pala sa driver tapos sa may pahinante, good news nga dahil wala naman daw nangyari sa kanilang dalawa. Safe na safe. Syempre para sa atin naman lahat, yung mga nasira, nabangga, na mga bagay, kaya naman yun bayaran o palitan. Kaysa naman buhay ng tao ang mawala. Ang aksidente, hindi natin alam kung kailan darating yan. Kaya lagi nating galingan, lagi nating tatandaan, walang take to sa buhay. Kaya thank you kay Lord kasi safe na safe ang masakay ng truck. Ibig sabihin, meron pa silang mission dito sa ating mundo. At bale, ito nga palang ginagawa ko ngayon nga pala dito sa pwesto. Mga basic lang naman to. Kaya hindi na nga rin pala ako nagpasama kay Papa rito. Bali ngayon nga pala, kailangan ko na muna matapos to. Dahil ngayong araw nga pala magbebenta kami ng halo-halo. Kaya kailangan ko na muna matapos yung mga patungan dito sa loob. Ngayon na nga pala sana namin to tatapusin lahat. Kaso nga pala linggo ngayon. Kaya bukas na lang, Lunes. Hindi pa nga rin namin napipinturahan. Shoutout nga pala rito kay Ma'am at Sir. Kaya kailangan nila meron ng halo-halo pero mamaya pa. Kaya ang sabi nga pala nila, Sir, babalik na lang sila mamaya. Sa mga ginagawa ko ngayon, kahit papaano naman, meron naman akong mga idea dito. Sa mga hindi pa nakakaalam, dati nga rin pala akong construction worker. At ang pinaka hindi ko makakalimutan na ginawa naming bahay, ito nga palang nasa may gitna ng bukid. Kaya ito, pagka nangangailangan kami ng buhangin, pumupunta ako sa may kalsada. Medyo malayo-layo pa yung kalsada rito. Dahil nasa may gitna ng bukid yung gagawin naming bahay, dadaan ako sa may bukid para makapunta sa kalsada. Kaya ayun, mano-mano rin ako nag-aakot ng buhangin. Ganun na rin sa may semento, tapos hollow blocks. Bale, ayun nga pala ang pangalawang last sa pagiging construction worker ko. Kasi nung last na naging construction worker ako, doon nga pala sa may iyawan ng mga isda. Tapos habang tumatagal na nagiging construction worker ako sa may iyawan na yun, kinausap nga pala ako ng owner ng iyawan na gusto ko nga daw ba magtrabaho sa kanila. At sa iyawan nga pala na yun, tumagal din ako ng 2 years. Bale, 16 years old nga pala ako nung napunta ako ron. Ayun na nga rin pala ang last na naging trabaho ko. Dahil nga pala sa nahinto ako sa pag-aaral. At dahil napagtapos ko na rin yung sarili ko ng high school. At syempre, mas iba kasi talaga yung college. Mas magastos talaga. Dahil nga sa may breadwinner ako at pinag-aaral ko pa yung sarili ko, hindi na kayang lutasin yung sinasahod ko sa may iyawan nun sa may gastusin namin. At iba't iba ko pang mga racket. Tulad na lang ng pagiging photographer ko noon. Kaya agad nang pumasok sa isipan ko yung matagal ko ng plano nung high school pa lang ako na kung sakaling makapaghinto ako ng pag-aaral sa college, ayun ay hindi ko sasayangin ang paghinto ko sa pag-aaral. Kaya tinuloy ko na yung plano ko na magnegosyo. Sa mga hindi pa nakakalam kung paano ako nagsimula sa pagninegosyo, bago ako nagsimula sa pagninegosyo, totally wala rin talaga natitira sa akin sa may mga sinasahod ko sa trabaho ko noon. Kulang na kulang pa nga yung sinasahod ko sa may trabaho noon sa gastusin namin sa pang-araw-araw. Kaya sobrang laking tulong din talaga yung pagiging photographer ko noon. Kaya maraming salamat nga po pala sa mga naging client ko noon. Maraming salamat po sa inyong mga tiwala. Next no, diba? Grabe Nes. Kaya yun, nakapagbayad naman ako ng mga kuryente, wifi, renta sa may bahay na inuupahan namin. Minsan talaga dumadating sa may point na wala talaga akong may bayad. Syempre dahil hindi naman ako lagi nagkakaroon ng client. Pero iba talaga si Lord guys. Pag dumadating ako sa mga point na yun na wala talaga ako, biglang may mga dumadating na blessing, may mga dumadating na mga client. Minsan nga sunod-sunod pa. Kaya nga naman talaga, grabiness nga naman talaga si Lord sa buhay ko. Next naman diba? Grabiness. Kaya ayun din, bago ako nagsimula sa pagninegosyo, sa pagmamangga ko nga, bago ko simulan yung pagmamangga ko noon, nakapagbenta na muna ako ng ibang mga gamit ko pa. Kailangan kong isacrifice. Dahil nga naman sa tiwala ko kay Lord, nilakasan ko rin talaga yung loob ko na alam kong may plano sa akin si Lord. Kaya kailangan ko lang talaga magpatuloy at maglakas ng loob. Kaya ayun, doble naman yung bumalik sa akin. At ang pinaka-the best na nangyari sa pagpapatuloy ko nga, nabuo ko nga yung aking magkakapatid. Muli nga kami nagsama-sama na magkakapatid. Hanggang ngayon, kasama pa namin si Papa ngayon. Sa mga hindi nakakaalam, ako nga pala ay broken family. At sa mga nagtatanong kung nasan nga daw pala yung mama namin, si mama nga pala ay meron ng ibang pamilya. Kaya sa mga nag-aaral dyan at sa mga pinapaaral dyan, magpatuloy lang kayo. Mag-aaral kayo ng mabuti. Kaya message ko lang sa mga nag-aaral dyan o pinag-aaral ng magulang nila or sino man. Mag-aaral kayo ng mabuti, galingan nyo pa. Huwag kayong susuko
sumusuko. Yung nagpapaaral nga sa inyo, hindi sumusuko. Kayo pa kaya, di ba? Next naman, di ba? Grabe, Nes. At by the way, ito na nga pala guys, natapos ko na nga rin palang ayusin yung pwesto. Bali, pipinturahan na lang, tapos dadagdagan pa ng gagawin. Bali, konting-konti na lang naman yung gagawin dun. Bali, sila papa na nga pala muna ang bahala sa pwesto magbenta. At ako na muna ang bahala sa mga deliver. Kaya yun guys, maraming salamat sa mga naging customer namin ngayong araw. Thank you Lord. Hanggang dito na muna itong video natin na to guys. Maraming salamat sa inyong pagsama. Next naman, di ba? Grabe, Nes.